Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan at naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasahuling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Inshallah, ipagpatuloy natin, sabi natin dito, wala yumkin, inshallah, dito pa rin tayo sa tafsir at dito pa tayo sa introduction. Pagpatuloy lang natin ang ating topic. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa Quran, sinabi niya, ang katangian, isa sa katangian ng Quran. Sinabi niya, kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Tunay na itong Quran na ito, kaya nga mga kapatid, pahalagahan natin ang Quran. Pahalagahan natin ang Quran. Bakit? Ito po ay salita ng Diyos. Hindi po ito sulat ng tao. Merong mga tao na mashallah, gustong-gusto nila magbasa ng aklat. Pero yung aklat na binabasa nila, minsan aklat na sabihin natin kadalasan kasi isa lang naman ang aklat ng galing sa Diyos, ito yung Quran. Ang binabasa nila aklat ng tao. Pero itong Quran, ito po ay salita ng Diyos. Ito po ay aklat na ibinigay ng Allah, salita mismo niya na ibinigay niya sa atin. Para ito sa atin lahat. Sabi na anzalnahu, binaba namin sa iyo. Anzalnahu, binaba namin itong Quran na ito, anzalnahu. Ibig sabihin, nagpapatunay dito mga kapatid. Anzalnahu, ibinaba, ibig sabihin, isa sa paniniwala natin na ang Allah ay nasa kataas-taasan. Ang Allah is the most high. Kaya sinasabi natin, Subhana Rabbiyal A'la sa sujud. Ano ibig sabihin ng Subhana Rabbiyal A'la? Ang pagpupuri ay nasa kataas-taasan. Ibig sabihin, pinupuri natin ng Allah na siya is the most high. Ibig sabihin, nasa kataas-taasan siya. Nasa pinakataas-taasan siya. Kasi kaya sinabi niya, anzalnahu, ibinaba niya sa atin. Pag binaba, ibig sabihin, ang nagbaba nito ay nasa taas. At isa sa paniwala natin na ang Allah ay nasa kataas-taasan. At yung paniniwala na ang Diyos ay everywhere, ito po ay wrong na paniniwala. Kasi baka mayroong naniniwala sa atin na ang Diyos daw is nasa lahat ng lugar, everywhere. Wrong po yun mga kapatid. Ito po ay hindi paniniwala ng Islam. Ang Allah ay nasa kataas-taasan mag-isa doon sa pinakataas-taasan ng lahat ng nilikha niya. Alal arsh istawa. Sinabi niya sa Quran, siya ay nasa ibabaw ng kanyang trono. At hindi po siya everywhere. Ang kaalaman niya sa lahat kasi alam niya he is all-knowing, pero yung siya mismo ay nasa kataas-taasan. Nasa kataas-taasan. Huwag po natin sabihin na siya ay everywhere. Mali po yun na paniniwala. So, kitabun anzalnahu ilayka mubarak. So, ano itong aklat na ito? Binaba ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagtataglay ito ng barakah. Ano ibig sabihin ng barakah? Yung blessings, yung kabutihan, yung mubarak. Dapat sinasabi natin minsan sa Jum'ah, Jum'ah mubarak. Yung sala tayo sa Friday. Ano ibig sabihin ng mubarak? Yung punong-puno ng biyaya. Naway biyayaan ka, mubarak. Halimbawa, mayroong tao na nag-graduate ng Islam, nag-aral siya, tapos nag-graduate siya, o biniyaan ng anak. Sinasabi natin mubarak para bigyan siya ng maraming gantimpala ng Allah. Yun ang ibig sabihin ng mubarak. Yung ibibigay sa iyo, yung barakah. Yung barakah na ito, yung mga blessings na dumarating sa iyo na halos hindi mo alam saan nanggaling, ito po yung mubarak. Halimbawa yung kaalaman mo na i-apply mo itong sa sarili mo. Ibig sabihin yung kaalaman na nakuha mo is may barakah sa iyo. Ito ay blessing sa iyo. Mayroon pong pakinabang sa iyo. Yun pang ibig sabihin ng mubarak. So, ang aklat o ang Quran na ito ay napakaraming blessings, unlimited blessings ang makukuha natin dito mga kapatid.
Hindi lang natin alam. Tapos sabi ng Allah, so bukod sa ito ay mubarak, ipinadala po ito sa atin na aklat na mubarak upang anong gagawin natin? Liyadabbaru ayatihi. Liyadabbaru ayatihi. Anong ibig sabihin ng liyadabbaru ayatihi? Ang Quran, Arabic. Okay? Ang Quran punong-puno ng, Masya Allah, punong-puno ng mga aral. So, paano natin makuha ang aral dito? Kailangan natin ng pagnilay-nilay, pagmuni-muni. Hindi po natin maintindihan ang Quran kung basahin lang natin siya ng normal. Kailangan po para pairalin natin yung ating pag-unawa. Bakit sinabi ito ng Allah? Ano ang gusto ng Allah dito? Ano ang lessons na nais iparating ng Allah? Ano ang wisdom behind sa aya na ito? Yun po ang pagnilay-nilay sa mga bersikulo o sa mga chapters o sa mga aya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. Dito po ipinadala ang Quran upang ito ay ating pagnilay-nilayan, ito ay upang intindihin natin, upang ito ay ating unawain, ito ay ating kukunan ng lesson dahil ang Quran is para sa atin lahat. Para sa atin lahat. Kaya mga kapatid, ang halaga ng pag-aaral ng subject na ito, napakahalaga. Dahil unawain natin ang Quran. Unawain natin ang salita ng Allah. Okay? So sinabi ng Allah, ibinadala niya ito, liyadabbaru ayatihi. Upang atin pong unawain ang mga aya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkatapos, sinabi ng Allah, waliyatadhakkara ulul albab. Waliyatadhakkara ulul albab. At upang ito ay maunawaan, upang ito ay ma-realize, upang ito ay ma-remember, no, ng mga taong may kaalaman. Ibig sabihin, ang isang tao na may tunay na pangunawa, sila po yung mga nakakaunawa ng Quran. Ibig sabihin, sila yung tunay na may talino, yung nakakaunawa ng Quran, sila yung mga tunay na may talino. Kaya kung binabasa natin ang Quran, wala lang, ano ang purpose ng pagpadala ng Allah ng Quran? Para ito i-display natin o hindi? Ito po ay upang unawain natin, upang intindihin natin. Kaya sa pamagitan ng pag-aaral natin ng subject na ito, ay dito po mabubuksan sa ating mga isipan kung ano ang gusto ng Allah, ano ang nais ng Allah, ano ang panawagan ng Allah sa atin. Kasi ang Quran, kinakausap tayo ng Allah. Saan ka pa kinakausap ka ng Panginoon mo? Okay? Kinakausap tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito po ganito po kahalaga itong pag-aaral natin o subject na ito. At hindi lang ito ganong tawag dyan, pinagtuunan, ayaw lang siguro nila. So mag-aaral lang ganito, inshallah. Inshallah. Matutunan natin ang Quran, magkaiba po ang may kaalaman at saka sa mga taong walang kaalaman. Tapos sabi ni Sheikh dito, wala yumkin li ahadin an yatadakkara bil Quran illa idza arafa al ma'na. Kailanman hindi malalaman ng sino man, hindi niya maintindihan, hindi niya kayang kunan ng lesson ang Quran, o hindi niya kayang palalimin ang kanyang pag-unawa sa Quran hangga't hindi niya maintindihan ito. Okay? Gusto mong ano ibig sabihin ng Allah sa Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Ito ay makuha natin siya sa tafsir ng Surat Al-Fatiha. Kung hindi mo naintindihan ito, paano ka makakuha ng lesson dito? Di ba? Paano ka makakuha ng lesson dito kung hindi mo ito naintindihan? So napakahalaga ng maintindihan natin ang Quran. Ang Quran. Sabi dito, li'anna alladhi la ya'rifu al-ma'na bimanzilati alladhi la yaqa'. So, ang tandaan natin mga kapatid, kaya nga nag-aaral tayo ng Quran, sabi ni Sheikh, ang tunay na ang hindi alam ang kahulugan ng Quran ay para siyang katulad ng level ng taong hindi marunong magbasa. Okay? Hindi, yung level niya ay parang hindi marunong magbasa. Okay? So, yun po ang kasi kapag hindi marunong magbasa, ibig sabihin hindi niya naintindihan ang Quran, ang binabasa niya. So, kapag hindi niya alam ang meaning ng binabasa niya, parang din siya hindi marunong magbasa. Okay? So, ganoon po kahalaga, inshallah, na pag-aralan natin ang Quran, na kung saan ito ang ating lubid na pinapanghawakan, koneksyon natin sa Allah. Sinabi ng Allah, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ
illa amani. Illa amani. At ilan sa mga tao hindi marunong bumasa at sumulat, hindi nila alam ang aklat, tapos sila ay nangangarap. May mga tao, sabi nila, gusto kong maunawaan ang Quran. Gusto kong maintindihan ang Quran. Gusto kong makabasa ng Quran. Pero may ginawa ba sila? Nangarap lang sila. Marami sa ating mga bagong Muslim, kahit tayo, nangarap tayo. Pag Muslim ko, inshallah, pag nag-Muslim ako, gusto ko matuto ng Quran. Pero mayroon ng pag-aaral sa Quran, mayroon ng pag-aaral sa pag-unawa sa Quran. Pero wala naman silang ginagawa. Sabi niya dito, sabi lihada yanbaghi lil Muslim an yahrisa ala ma'rifati ma'na al-Quran al-Karim hatta yantafi'a bihi. Subhanallah, napakaganda ng payo ni Sheikh. Nararapat sa bawat Muslim. Nararapat sa kanino? Sa bawat Muslim. Hindi lang sa ilang Muslim. Nararapat sa bawat Muslim an yahrisa ala ma'rifatil ma'na al-Quran. Na kailangan pagsikapan niyang maunawaan ang Quran. Kailangan niyang pagsikapan niyang maunawaan o maintindihan ang Quran. Hanggang sa ito ay magkaroon sa kanya ng pakinabang. Dahil mga kapatid, totoo naman, hindi mo alam ang kahulugan ng Quran, paano ito magkakaroon ng pakinabang sa iyo? Parang nagbabasa ng aklat na, for example, aklat ng Japanese. Hindi ka marunong magbasa ng Japanese ng aklat nila kasi hindi naman English 'yun. So paano maintindihan 'yun? Paano ka magkaroon ng lesson o paano ito magkaroon ng pakinabang sa iyo? Ganoon din sa Quran. Hindi natin ikumpara ang Quran ay uncomparable. Okay? So ang Quran, hindi ka marunong magbasa, hindi mo naunawaan ito, paano ito magkaroon ng pakinabang sa iyo? So ito po ay isa sa paraan. Yung pag-aaral natin dito, masyaallah tabarakallah, ito ay para insyaallah maunawaan natin ano ang gusto ng Allah para sa atin. Ano ang nais ng Allah sa atin. Wa hatta yakuna muttabi'an li athari salaf. At sa pag-unawa ng Quran, ito rin po ay para masunod natin ang mga ginagawa ng mga mabubuting tao na nauna sa atin. Katulad ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad SAW, kung paano nila naintindihan, naunawaan ang Quran, so yun din po ang gagawin natin. Okay? Yun po ang gagawin natin para masunod natin ang ginawa nila. فَإِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَتَجَاوَزُونَ 10 ayatin hatta la yata'allamuha wa ma fiha min al-ilmi wal amal. So paano natin sinusunod ang mga naunang tao na mabuti katulad ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad SAW? Paano nila ginagawa ang pag-aaral sa Quran? Sabi nila, sila ay hindi nila ini-skip. Ibig sabihin, ini-skip, hindi sila pumupunta sa ibang verse. 10 verse, halimbawa, ang una nilang pag-aralan ay 10 verse muna. Hindi sila lalaktaw dito. Ang tao dito, ini-skip nila, nilalaktawan nila. Ang 10 na verse ng Quran o 10 verse ng Quran hanggang sa hindi nila ito naintindihan. Halimbawa, sinabi nila, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kahit pa ito ay ilang araw nila pag-aralan, hindi sila pupunta sa ibang aya hanggat hindi nila ito naintindihan at hindi nila ito isinabuhay. Ganun po sila mga kapatid. Subhanallah. Ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad SAW, ang mga sumunod sa kanila, ang mga ulama natin, ang mga scholars natin, kapag nag-aral po sila ng Quran, hindi po sila umi-skip sa 10 aya, maliban na ito ay kanilang naintindihan ng mabuti at ito ay kanilang isinabuhay. Kasi kapag naintindihan natin, nalaman natin, kailangan po natin ng tatbiq. Ano yung sabihin ng tatbiq? Kailangan natin ito isabuhay. Kasi ang pagsasabuhay, ito po ang paraan upang manatili sa atin ang alin? Ang kaalaman na yun. For example, ikaw ay nag-aral ng wudu. Nag-aral ka ng wudu. Alam mo na paano magwudu sa theory. Okay? Pero hindi mo ito in-apply. Hindi mo sinabuhay ang wudu. Hindi ka nagwudu in actual. So ngayon, pagdaan ng ilang araw, malilimutan mo rin yun. Malilimutan mo rin yung pamamaraan ng wudu. Bakit? Ito ay hindi mo sinabuhay. Pero kung halimbawa,
nanguwudu ka, may theory ka at ina-apply mo ito, kailanman hindi mo ito kasi araw-araw tayo nagsasala. Araw-araw din tayo nagwudu. Makakalimutan mo ba yung wudu? Hindi. Pero halimbawa, tingnan mo yung isang tao. Nag-aral siya ng wudu kasi mag-exam siya. Okay? Pagkatapos siya ng exam, nakapasa siya sa wudu, pero hanggang exam lang at hindi ito para sa buhay niya talaga. Okay? Naway ilayo tayo ng Allah sa ganung mga uri ng intention. So, pagkatapos niyang makapasa sa exam, so wala na, okay na. Tapos hindi niya siya buhay. Tanungin mo siya after 1 month, hindi niya na alam paano magwudu. Kasi walang application. Walang application. Suratul Fatiha. Example. Nung Suratul Fatiha, nung mag-exam siya, memorize siya ang Suratul Fatiha. Tandaan niyo, memorize siya. Masya Allah, nakapasa siya. Pero ang intention niya para makapasa sa exam, para hindi para talaga para magsala o para ano. So ngayon, hindi niya ito ginamit sa sala. After 1 week. 1 week lang, pinakamatagal. O kaya sabihin natin after 2 days. Okay? Dahil hindi niya ito in-apply sa sala at hindi siya nagsasala, mawawala po ito. Mawawala po ito. Hindi po niya ulit na-memorize ang Quran. Okay? Kahit Suratul Fatiha. Subhanallah. Wa qala rahimahullah. Kaya nga mga kapatid, ang pag-aaral ay kailangan mayroon pong theory at mayroon pong actual. Kailangan aralin natin in theory, tapos ito po ay i-actual natin. Okay. Sinabi ng وقال رحمه الله سلام الشيخ جرى بطلبة العلم أن يحرصوا في كل مناسبة إذا اجتمعوا بالعامة أن يأتوا بآية من كتاب الله يفسرونها لا سيما ما يكثر ترداده على العامة بمثل الفاتحة فإنك لو سألت عاميا بل كثير من الناس المعنى لسورة الفاتحة لم يعرف شيئا منها. Subhanallah. Minsan, may mga pangyayari daw, sabi ni Sheikh, na ilan sa mga nag-aaral, kapag mayroon po silang mga pagtitipon-tipon, so ang ginagawa nila ay nagpapabasa sila ng Quran. Okay? Nagpapabasa sila ng Quran. Yato, bitabillahi yufassirunaha. At ito ay kanilang ini-explain ang kahulugan. Lalong-lalo na ang Suratul Fatiha. Dahil kapag tinanong mo ang normal na tao, pag tinanong mo ano ibig sabihin ng Suratul Fatiha, kahit tayo dito ngayon, sa palagay nyo ba alam natin ang Suratul Fatiha? Yung buo na Suratul Fatiha? Ano ibig sabihin ng Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Maaring ilan sa atin dito alam. Pero marami din sa atin dito ang maaring hindi alam. Okay? So, kaya nga, inshallah, pag-aralan natin ito. Tapos sinabi ni Sheikh, Muntaza tafsiru fadilat Sheikh, rahimahullah, biwuduhi al-ibara. Okay? Biwuduhi al-ibara. So, okay, mute muna natin sila. So ang isa sa mga katangian o kagandahan ng tafsir na papag-aralan natin ngayon ng tafsir ni Sheikh Salih Ibn Uthaymin rahimahullah, Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, Sheikh Uthaymin rahimahullah, isa sa mga kagandahan ng kanyang tafsir ay ang linaw ng kanyang ginagamit na pagpapaliwanag. Linaw ng kanyang pagpapaliwanag. Malinaw po ang kanyang pagpapaliwanag. Diktatul ma'na. Sakto ang kahulugan. Talagang direct to the point. Wa tafsirul Quran bil Quran. At ito ay tinafsir niya, pinapaliwanag niya ang Quran sa Quran din. Pinapaliwanag niya ang Quran sa Quran din. So yun ang So, kasi mayroong ibig sabihin, paano ipaliwanag ang Quran sa Quran? So, gagamitin niya ang aya ng Quran, gagamitin niya ang ibang aya na ito para ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng aya na yun. Siya na makuha din natin yan. Isa pa, wal bu'du anit takalluf. Ang isa sa mga katangian ng Quran, tafsir ng Quran ni Sheikh, wal bu'du anit takalluf, ibig sabihin, yung pag-iwas niya sa mga mahihirap na tafsir. Yung halos hindi natin maintindihan. Tapos isa pa, idafatun ilal wa'di
ila al-wa'di bil Quran al-Karim. Kasama dito na nilalagyan niya ito ng mga lessons na makukuha natin sa mga versikulo o verse ng Quran. Wa kafa bihi wa'dha فجمع رحمه الله تعالى في هذا التفسير بين بيان المعنى والوعظ بكتاب الله. So at ito po ay pinagsama ni Sheikh sa tafsir na ito, sa pagpapaliwanag ng Quran na ito, pinagsama ni Sheikh ang kahulugan at saka mga aral na makuha natin dito. Yung paglilinaw sa kahulugan ng ayah, ng verse ng Quran, at sinamahan niya ito ng mga wa'ad. Ano yung sinang wa'ad? Yung mga lessons, aral dito sa Quran. Fajazahu Allahu an Islam wal Muslimin khairal jaza. So naway biyaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala siya sa Islam at saka sa mga Muslim khairal jaza. Ito ay inshallah wa ala darajatahu, na bigyan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mataas na aanta sa paraiso, na wa askinhu pasihal jannat innahu sami'un mujib. Naway siya ay papasukin ng Allah at patitirahin sa paraiso niya. Ang Allah ang tunay na nakakarinig sa ating mga panalangin. Hanggang dito na lang sa introduction. Naway ay kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasa Propeta Muhammad at sa mga pamilya niya, sa mga kasamahan niya, at inshallah sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. So yun po ang introduction ng tafsir natin. Ngayon, pupunta na tayo sa tafsir ng Surah Al-Fatiha. Tafsiru Surah Al-Fatiha. Okay. Tafsir Surah Al-Fatiha. Okay. Ano ibig sabihin ng tafsir? Pagpapaliwanag. Okay? Ang ibig sabihin ng tafsir ay pagpapaliwanag. Mayroon kayong mga aklat dyan, mayroon kayong notes. Mas mainam na isulat nyo po ito. Hindi po, wag po kayong umasa sa ating memory. Alam niyo mga kapatid, mashallah, may mga tao madaling maka-memorize. Pero wag po kayong umasa dyan. Kapag umasa kayo sa memory nyo, minsan mayroon tayong makakalimutan. Mayroon tayong makakalimutan. Hindi yun mawala sa tao na makalimot talaga siya. Kasi kaya nga ang tao tinawag na insan sa Arabic kasi palagi siyang nakakalimot. Okay? Palagi siyang nakalimot muna sa nisyan. Palagi siyang nakakalimot. So, kung mayroon kayong mga notes dyan, magsulat po kayo. Magsulat kayo. Ano yung ibig ng tafsir? Ito po ay pagpapaliwanag sa kahulugan ng Quran. Ang tafsir at saka ang syarh, kasi mayroong hadith. Kapag pinaliwanag mo ang hadith, ano yung hadith? Yung mga salita ni Propeta Muhammad SAW. Ang tawag doon is syarh. Syarh. Hindi po tafsir. Kasi ang tafsir, espesyal siya na salita sa pagpapaliwanag sa Quran. Pag sinabi mo, ano ang tafsir nito? Ibig sabihin, ang tinutukoy dito, yung tafsir, yung kahulugan ng ayah, ng verse sa Quran. Okay? Ang ibig sabihin ng ayah is verse sa Quran. Okay? So, tafsir, surah. Ano ibig sabihin ng surah? Chapter. Sinabi natin surah, ito ay chapter. Tafsir Surah Al-Fatiha. Okay. Ano ibig sabihin ng Al-Fatiha? Al-Fatiha. Tingnan natin dito kung mayroong kailangan natin ng participation nyo. Kasi klase ito eh. Ano ibig sabihin ng Al-Fatiha? Walang nag-open ng mic. Kailangan pa natin ng random. Inshallah. Tawagin natin si Maryam. Ano ibig sabihin ng Fatiha? Al-Fatiha. Ano ibig sabihin ng Al-Fatiha? Sino nakakaalam? Roxanne. Ako po bang Maryam? Apo, Maryam. Rayhan at saka Maryam, asa nag-open sila? The opener po. The opening. The opening po. Ay, sabi.
Masya Allah, tama. The opening. Sa literal na kahulugan ng Al-Fatiha, the opening, o pambungad. Alam natin yung miftah, pang-open yun, di ba? Yung key. So itong Al-Fatiha, doon po siya kinuha. Fataha, yaftahu. Fatiha, Al-Fatiha. Ito po yung opening. Pang-open mo, pangbungad. Ito yung mag-o-open sa'yo. Magbubukas sa'yo. Okay? Pagbukas mo ng, bakit tinawag siyang Al-Fatiha? Dahil pagbukas mo ng Quran, ito yung unang chapter na makikita mo. Okay? Sa mga hindi pa nagbukas ng Quran, sa pagbukas nyo ng Quran, ang unang makikita nyo at mababasa nyo ay ang Al-Fatiha. Bakit? Kasi ito yung chapter na nauna. Ito yung magbubukas sa'yo sa Quran. Ito yung magbubukas sa'yo. Tinawag din siyang Fatiha dahil ito ay nagbubukas sa atin kapag nagsala tayo. Pagkatapos natin magtakbir, ihram, binabasa natin ang Fatiha. Nang binubuksan niya ang pagbabasa natin o ang sala natin. So ito yung ibig sabihin. Pagbungad siya sa Quran, sa sala natin, ito yung pagbungad natin at ito pa ay isang haligi ng sala na hindi matatanggap ang sala natin kapag wala tayong Fatiha. Okay, babasahin at ipapaliwanag natin ito. So, una, sinabi ni Sheikh dito. So, alam niyo na ibig sabihin ng Al-Fatiha. The opening, pambungad, o ano man, pagbukas. Okay, sinabi ni Sheikh, Bismillahirrahmanirrahim. Ipapaliwanag din natin itong ano ibig sabihin ng Bismillahirrahmanirrahim. Pero hindi dito yung oras niya. Hindi natin dito muna. Doon na ito sa mamaya pag pumunta na tayo sa verse ng Quran. Sinabi ni Sheikh ang Suratul Fatiha. Suratul Fatiha, sumiyat bidalik. Tinawag ang Suratul Fatiha, chapter ng Fatiha, li'annahu iftataha biha al-Quran al-Karim. Okay? Dahil ito po yung magbubukas sa atin pag nagbasa tayo ng Quran. Ibig sabihin, pagbukas natin ng Quran, ang unang chapter na mabasa natin ay ang Suratul Fatiha. Siyempre, yung tao na doon siya sa umpisa nagbukas kasi may mga binuksan ko sa gitna. Wala na ang Fatiha. Pinuso po. So, bubuksan niya saan? Sa umpisa. Okay? Kapag binuksan niya sa umpisa ng Quran, ang unang mababasa niya ang Suratul Fatiha. Kaya tinawag siyang Fatiha. Pagbukas. Pagbukas mo, opening, yan po ang ano. Tapos, وَقَدْ قِيلَ إِنَّهَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ إِنَّهَا أَوَّلُ سُورَةٍ نُزِلَتْ كَامِلَةٌ. May mga nagsabi ng mga scholars, sabi niya, ito yung unang surah, tandaan natin, ito yung unang chapter sa buong Quran na naibaba ng buo. Kamila. Ito po isa sa mga opinion ng mga ulama. Sabi nila, kasi ang Quran, binaba po siya dahan-dahan. Ibig sabihin ng dahan-dahan, halimbawa, ang Suratul Baqarah, napakahaba niya. Okay, binaba ito, dahan-dahan, unang verse muna hanggang 5 na verse. Next naman, hindi po ito tuloy, hindi po ito buo. Yun ang, kung alam natin ng history ng pagbaba ng Quran, ito po ay binaba ng hindi buo. Ibig sabihin, depende po sa sitwasyon, depende po sa pagkakataon, ito po ay bumababa. So, sa loob ng 23 years, dahil ang Propeta Muhammad naging propeta siya sa loob ng 23 years, mula nung siya ay nag-40, hanggang sa siya ay nag-63, kasi 63 namatay na siya. Sallallahu alaihi wasallam. So, sabi ng mga scholars natin, ang Suratul Fatiha, so sa loob ng 23 years, bumababa ang Quran dahan-dahan. Dahan-dahan. At makukuha natin ano ang wisdom, bakit dahan-dahan ang pagbaba ng Quran. Pero dito, sabi ng ilan sa mga scholars natin, sabi nila na ang Suratul Fatiha ay ang unang surah na bumaba ng kumpleto. Hindi siya naputol. Kumpleto ang pagbaba sa kanya. Mula sa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hanggang sa dulo ng Suratul Fatiha. Okay? Sabi ng mga ulama, ito ang unang surah, tandaan nyo. Tapos, hadihi surah, qala al-ulama, sabi na itong surah na ito, Suratul Fatiha, kailangan maintindihan natin dahil ito ay isa sa mga pinaka-importanting surah sa Quran. At hindi matanggap ang sala natin kapag hindi natin naintindihan o hindi natin binasa ang Quran.
hindi natin binasa ang surah Al-Fatiha. Sinabi ni Sheikh, hadihi surah, qala al-ulama'u, sabi ng mga itong surah, sabi ng mga scholars, ang ibig sabihin ng ulama is mga scholars na talagang malalim ang kanilang pag-aaral sa Islam at mayroon talaga silang kaalaman. Sabi niya, innaha tashtamil ala mujmal ma'ani al-Quran fi tawhid wal ahkam wal jaza wa turuq bani Adam wa ghayru dhalik. So sinabi ni Sheikh dito, ang nilalaman ng suratul Fatiha, ito po ay naglalaman ng general na kahulugan. Okay? Ang suratul Fatiha ay naglalaman ng general na kahulugan ng Quran patungkol sa tauhid. Sa ibig sabihin, sa loob ng suratul Fatiha, itinuturo po dito, mayroon pong makukuhang kaalaman sa tauhid. Ano ibig sabihin ng tauhid? Ang ibig sabihin ng tauhid ay ang kaalaman mo sa kaisahan ng Allah. Ibig sabihin sa suratul Fatiha, malalaman mo ang kaalaman sa tauhid. Ang ibig sabihin nun ay malalaman mo ang kaalaman sa kaisahan ng Allah. Napag-aralan natin sa 6 pillars of faith o yung sa 6 na haligi ng paniniwala. Pinag-aralan natin ang paniniwala sa Allah. Ano ang paniniwala sa Allah? Ang paniniwala sa Allah is consist ng 3 paniniwala. Okay, unang paniniwala ay paniniwala at tauhid ar-rububiyah. Ang kaisahan ng Allah sa kanyang pagka-Diyos. Na nag-iisa lamang ang Allah na Diyos. Pinapaniwalaan ito karamihan ng mga tao na mayroong Diyos na nag-iisa sa kataas-taasan sa kataas-taasan ng nilikha niya. Niwala tayo na mayroong isang Diyos. Pangalawa, hindi sapat ang paniwala na mayroong nag-iisang Diyos na lumikha ng lahat dahil karamihan ng tao naniwala dito. Pangalawa ay ang kaisahan ng Allah at tauhid al-uluhiyah. Ang paniniwala sa Allah sa kanyang na siya lamang ang nag-iisang dapat sambahin. Kasi dito sa una, na maraming tao naniwala na mayroon lamang nag-iisang Diyos, pero siya ba ang sinasamba ng mga tao? Hindi. Yung iba, although naniwala siya na mayroong nag-iisang Diyos sa kalangitan na sinasamba, na lumikha ng lahat, pero iba po ang kanilang sinasamba. Sumasamba sila sa rebulto, sa tao, sa hayop, sa creation ng Diyos. So wala po silang tauhid al-uluhiyah. Yung tauhid al-uluhiyah, yung kaisahan ng Allah sa pagka-Diyos na siya lamang ang nag-iisang dapat sambahin. Okay? Sambahin, dito na yun sa pagsamba, na ang Allah ay nag-iisang dapat sambahin. Wala kang sasambahin maliban sa kanya. Yun yung shahada natin. Yun yung shahada natin na sinasabi natin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. At si Propeta Muhammad ay ang propeta ng Allah. So dito sa loob ng Fatiha ay natatalakay ang tauhid. Ang pangatlong uri ng tauhid at tauhid al-asma al-husna. Ang last na uri ng tauhid ay ang kaisahan ng paniniwala natin na ang Allah ang nag-iisang nagtataglay ng perpektong pangalan at katangian. Kung sinabi natin Allah, siya lang ang nag-iisang Allah. Kung sinabi natin Ar-Rahman, siya lang nag-iisang Ar-Rahman, ang pinakamahabagin. Kung sinabi natin As-Sami, ang pinaka nakakarinig, all hearing, siya lamang nag-iisang all hearing, all knowing, almighty. Okay? The creator, the one. So, yun ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala at pangalan. At ito ay makuha natin bukas. Yung pag-aaral natin bukas, ito po yung pag-aaral sa mga pangalan at katangian ng Allah. Bukas, hindi mamaya pala. Sorry. Hindi pala bukas. Mamaya. Sa second subject natin. Pag-aaralan natin ang mga pangalan at katangian ng Allah. Okay. Sa loob ng Fatiha rin ay malalaman natin ang mga batas. Al-ahkam. Pag sinabi natin al-ahkam, mga batas. Ano ang batas ng Allah sa ganito, sa ganyan? So dito sa Surah Al-Fatiha ay makukuha natin ang batas. Jaza. Yung paghuhukom. Yung paghuhukom ay malalaman po natin sa Surah Al-Fatiha na mayroong araw ng paghuhukom.
Mayroong gantimpala na kabutihan sa mga taong gumagawa at sumasamba sa Allah sumasamba sa Allah na nag-iisa, gumagawa ng kabutihan. Mayroon namang parusa sa mga taong hindi sumasamba at hindi sinusunod ang utos ng Allah. So dito po ito sa Surat Al-Fatiha. Ito po ay nasa loob din ng kahulugan ng Surat Al-Fatiha. Wa turuk bani Adam, yung kailangan tahakin na landas ng angkan ni Adan. Ano yung dapat nating tahaking landas? Kasi meron pong 3 landas ang binanggit ng Allah sa loob ng Fatiha. Una-unang landas, ang landas ng mga kinasusuklaman ng Allah. Ano ito? Yung landas na kinasusuklaman ng Allah ay yung mga taong may kaalaman sila pero hindi nila sinabuhay ang kaalaman. Ito yung mga landas na kinasusuklaman ng Allah at ito ay landas ng mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo mayroon silang kaalaman pero hindi nila sinasabuhay ang kaalaman. Pangalawa, ang landas ng mga nangaligaw. May mga landas ng nangaligaw at ito yung sila sa buhay nila pero wala silang kaalaman. Sunod-sunod lang sila. Kung ano ang turo ng magulang, sunod nila. Hindi po sila nag-aral. Okay? At ito ang landas ng mga kakristyanuhan. Karamihan sa mga Kristiyano at saksi tayo dito, tayo ay sunod-sunod lang sa ating mga kung ano lang nandyan. Bakit pumunta ka ng simbahan? Bakit pa nagsimba ka? Basta lang, pumunta dito. Wala tayong kaalaman. So, ito ay landas ng pagkaligaw. Okay? Ang pangatlong landas ay landas ng tuwid na landas. Ito yung sinabi ng Allah, Siratal Mustaqim. Yung tuwid na landas, ano ito? Landas ng mga Muslim na tunay na sumusunod sa utos ng Allah. Landas ng mga binigyan ng Allah ng biyaya. Ano ito? Yung taong may kaalaman at sinabuhay niya ang kaalaman. Para mawala siya sa suklam o sa galit ng Allah at hindi siya kabilang sa mga taong nangaligaw. Sino yun? Yung sinusunod nila at na meron silang kaalaman at isinabuhay nila ang kaalaman. At ito yung landas na binigyan ng Allah ng biyaya kasama ang mga propeta, kasama ang mga mabubuting tao, mga martir, at sila yung tunay na Muslim na sumusunod o tumatahak sa tuwid na landas. No kay redalik at iba pa ng nilalaman ng Quran, anang nilalaman ng Surah Al-Fatiha. No kay redalik. Kaya tinawag ang Surah Al-Fatiha Ummul Quran. Okay, tandaan niyo, isa sa katawagan ng Surah Al-Fatiha, isa sa tawag sa kanya ay Ummul Quran. Ang ina ng Quran. Okay? Ang ina ng Quran. Pag sinabi nating is ina, ang ina ng Quran, hindi literal ito. Hindi literal na ina ng Quran. Kung hindi, ito ay katawagan. Dahil ang ibig sabihin ng ina, wal marji li shay'in yusamma umman. Dahil ang ibig sabihin ng dahil ang ay ang ibig sabihin niya sa Arabic, ang babalikan mo ang isang bagay, yung halimbawa, ito yung reference mo. Ang tawag dyan is Halimbawa, mayroong isang libro na reference mo. Okay, reference mo, yung tawag dyan ay Diba ang nanay natin siya, binabalikan natin sa experience niya, magtatanong tayo na anong gusto sa experience niya sa buhay, sa pagluluto, sa paglalaba. Dito tayo kumukuha ng experience sa kanya, ng aral sa kanya, ng turo sa kanya. Kaya tinawag silang And sila ang binabalikan natin sa inshallah sa mga problema. Ganito ang problema ko, ano po ang advice niyo, ganito ganyan. Yun ang ibig sabihin ng So sila ang binabalikan. So ang sa Arabic, ang lahat ng binabalikan o ginagawa mong reference o ginagawa mong pinagkukunan mo ng kaalaman, ito po ay tinatawag na Okay? Ito po. Kaya ang Surah Al-Fatiha, siya ang binabalikan ng lahat ng nasa loob ng Quran. Okay? Dito babalik sa Surah Al-Fatiha. Surah Al-Fatiha. So, ano ang isa sa mga tawag ng Surah Al-Fatiha? Ummul Quran. Ang Surah Al-Fatiha, tinawag siyang Al-Quran. Walihadihi surah, laha mumayyizatun tatamayyazu biha an ghayriha. So, ang surah na ito, ang Surah Al-Fatiha ay meron po siyang mga kagandahan, mga katangian na naiiba sa ibang surah. Isa dito, minha annaha ruknun fi salawat.
Isa sa mga katangian ng Surah Al-Fatiha, susulat nyo, isa sa katangian ng Surah Al-Fatiha, ng Surah Al-Fatiha, siya pa ay rukun haligi ng 5 beses na pagdarasal. Haligi siya ng 5 beses na pagdarasal. Ibig sabihin, sa sala mo sa Fajr, kapag hindi ka nagsala ng Surah Al-Fatiha, hindi ka nagbasa ng Surah Al-Fatiha, wala kang sala. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng iwanan ang pagbabasa ng Fatiha. So, siya ay haligi sa 5 beses na pagdarasal. Hindi lang siya sa 5 beses na pagdarasal, sa lahat ng dasal pala. Sa lahat ng dasal. Kahit na voluntary prayers, ito po ay haligi. Hindi po matatanggap ang voluntary prayers mo kapag hindi mo binasa ang Fatiha. Kung saan, ang sala na ito is hiya afdalu arkanil Islam ba'da syahadatain. At alam natin na ang sala ito po ay ang sabi natin pinakamahalagang haligi ng Islam pagkatapos ng syahada. Pagkatapos natin mag-syahada, ang pinakamahalagang haligi ng Islam ay ang syahada, ay ang sala. Okay? So, ito po ay binabasa sa sala. So, isa sa katangian ng Surah Al-Fatiha, ito po ay binabasa natin sa sala. Haligi siya ng sala. Okay. Fala salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ayon sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, na walang sala sa sino mang hindi binasa niya ang Surah Al-Fatiha. Okay. Isa rin sa katangian ng Surah Al-Fatiha, innaha ruqyah. Ito po ay ruqyah. Ano ibig sabihin ng ruqyah? Ay Islamikong panggagamot. Halimbawa, ang isang tao may sakit, ano mang uri ng sakit, lagnat, sakit na, kahit anong uri ng sakit, anong mga isip natin sakit, itong Surah Al-Fatiha ay ito po ay gamot. Babasahin mo ito sa mga tao may sakit. Babasahin mo, insyaAllah, kapag ikhlas ang intention mo at naniwala ka na insyaAllah itong Surah Al-Fatiha, sa pahintulot ng Allah, gagaling ka dito. Ginamit mo ang paraan na pagbabasa ng Quran, ng Surah Al-Fatiha, para gumaling isang tao. Inshallah, ibibigay ng Allah sa iyo ang galing, ang pagiging, ang gamot. Dahil ito ay ruqyah, ito ay Islamic ng panggagamot. Sinabi natin, Islamic ng panggagamot, babasahan mo sa tao na yun, babasahin mo sa kanya ang Surah Al-Fatiha at inshallah gagaling siya. Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na pag binasa niyo ito ang Surah Al-Fatiha sa tao at sabihin niyo, bakit hindi gumaling? May problema po. Ano ang problema? Maaring yung sincerity sa atin, yung kakulangan ng kaalaman natin. So maaring ito ang magpigil bakit hindi gumaling yung tao. So hindi po problema ang Surah Al-Fatiha, ang Fatiha dito. Kung hindi ang pamamaraan natin at maaring yung sinceridad natin, yung tawakkul, pananalig natin, kulang. Okay? Kulang. Tapos, idha quriya biha alal marid syufiya biidnillah. Kapag binasa ang Surah Al-Fatiha sa isang tao may sakit, insyaAllah siya ay gagaling. Lianna an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala lilladhi qara'a alal ladigh faburi'a wa ma yudrika annaha ruqyah. Okay, dahil mayroong pangyayari, isa sa mga kasamahan o ilan sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad SAW, nung naglakbay sila, napadaan sila sa grupo ng mga tao na mayroong ang kanilang pinuno ay na parang na tawag diyan na kagat ng tawag diyan, sabihin natin insekto, hindi ko alam kung scorpion o ahas, nakalimutan ko kung scorpion ba ito o ahas, basta siya ay nakagat. At naghahanap sila ng manggagamot. Napadaan yung mga kasamahan ni Propeta Muhammad SAW at binasahan ito ng Surah Al-Fatiha at ito ay gumaling. At ito ay nikwininto nila sa Propeta Muhammad SAW at sinabi niya, hindi nyo ba alam na ito ay ruqyah? Wa ma yudrika annaha ruqyah. Ito po ay ruqyah. Ito po ay paraan ng panggagamot na inshallah ang tao ay gagaling. So basahin natin ang Surah Al-Fatiha sa kanya, sa sino mang nagkasakit, at inshallah siya ay gagaling. Ito pa rin ay nasa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ابتدع بعض الناس اليوم بهذه سورة بدعة فصاروا يختمون بها الدعاء
ويبتدئون بها الخطب ويقرؤون عند بعض المناسبات وهذا غلط. So isa rin sa mga tawag dyan, isa sa mga innovation at hindi karapat-dapat gawin ng isang Muslim at ito po ay nangyayari kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kailangan natin mag-aral dahil may mga ibang Muslim na gumagawa ng mga gawain na hindi na itinuro ng Islam. At kapag tayo ay walang kaalaman, akala natin na ito ay okay lang. Akala natin ito talaga ay turo ng Islam, pero hindi pala. Okay? Katulad nito, ang Suratul Fatiha ginagamit ng mga tao kapag nagdua sila, nanalangin sila, bago sila matapos sa panalangin, nagbabasa sila ng Suratul Fatiha. Yung grupo, naggugrupo sila at nagdudua sila, nanalangin sila ng normal na panalangin. Pagkatapos sa last, bago nila tapusin ang panalangin nila, sila po ay nagbabasa ng Suratul Fatiha. Ito po ay hindi turo ng Islam, hindi turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din yung tadiuna bihal khutab wa yaqra'una inda ba'd al-munasabat. Ganon din na kapag mayroong mga programs, okay, una-una pinapabasa nila ng Suratul Fatiha. Pinapabasa nila ng Suratul Fatiha. Sa ilang ito ay wrong din. Hindi lang naman, kung halimbawa mag-programs tayo, hindi lang naman Suratul Fatiha. Pwede nating umpisa ng ibang sura, ng So, kung halimbawa ito talaga ay nasa isip natin ng Suratul Fatiha, dito po tayo magkakamali. So, may mga gumagamit nito na hindi nasa turo ng pananampalataya. Tajiduhu mathalan idha da'a thumma da'a liman qala hawlahu al-Fatiha. Yani iqra'ul Fatiha. So, katulad ng in-example ni Sheikh, may mga tao na kapag nagdua sila, sinasabi niya al-Fatiha. Ibig sabihin, basahin niyo ang Fatiha. So, wrong ito. Ito po ay hindi ginagamit ang Fatiha doon sa mga ganong uri ng gawain. So, بعض الناس يبتدئون بها خطبه أو في أحواله وهذا غلط أيضا لأن العبادة مبناها على التوقيف والاتباع. Bakit mga kapatid, hindi natin pwedeng gamitin itong mga ito sa okasyon, hindi sa okasyon, ibig sabihin sa mga bagay na hindi itinuro sa atin dahil ang pagsamba mga kapatid, tandaan natin, ito ay principle ng Islam. Ang pagsamba ay hindi po siya natin gagawin hanggat sa hindi ito itinuro sa atin ng ating pananampalataya. Ang pagsamba ay hindi natin gagawin hanggat sa walang katuruan ito ng ating pananampalataya. Yun po ang ibig sabihin ng pagsamba. Okay? Hindi natin pwedeng sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala hanggat sa wala tayong kaalaman sa pagsamba sa Kanya. Halimbawa, magsala tayo. Hindi tayo pwedeng magsala na hindi natin alam paano magsala. Kailangan alamin natin, hindi natin sundin natin ang Allah ayon sa kaalaman na nakuha natin sa turo ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Inshallah. Wa qala ta'ala. So dito na, yun po sa Suratul Fatiha, sa meaning niya. Ngayon sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ano ang ibig sabihin ng Bismillah? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Inshallah, ito ay kukunin natin next week. So, inumpisa na ni Sheikh, ipaliwanag ang umpisa ng surah Al-Fatiha. Inumpisa niya sa Bismillahirrahmanirrahim. So, ito po inshallah kukunin natin mamaya. Bukas. Next week inshallah. Same Sunday inshallah. Okay, barakallahu fikum. Inshallah dito tayo dito sa Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim.